Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Sa pagsikat ng buwan ngayong araw, maaaring maramdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na bugso ng enerhiya na dumadaloy sa iyong katawan, mahal na Aries. Ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng enerhiya ng paglago at panibagong simula, isang paalala na ang pagbabago ay laging posible, at nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang humubog ng iyong kapalaran. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang gamitin ang iyong likas na sigla at determinasyon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Kapag ang sansinukob ay sumasalamin sa iyong pagiging masigasig at puno ng sigla, ito ay isang paanyaya upang gamitin ang iyong enerhiya sa isang produktibong paraan, sa pamamagitan ng masusing pagninilay at pagtitiwala sa sarili mong kakayahan. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong palakasin ang iyong loob at hubugin ang direksyong nais mong tahakin. Sa ngayon, ito ang tamang oras upang ituon ang iyong focus sa sarili mong kakayahan at pagnilayan kung paano mo magagamit ang iyong lakas upang maisakatuparan ang iyong mga adhikain. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong pag-isipan ang iyong mga ginagawa at kung paano mo maaaring mapabuti ang iyong buhay. Ang iyong pagiging maapoy at masigasig ay maaaring magdulot ng malaking tagumpay kung gagamitin sa tamang paraan. Ito ang oras upang pagnilayan kung saan mo nais dalhin ang iyong sarili, at kung paano mo maaaring gamitin ang iyong tapang at sigasig upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit palaging naudlot? Ano ang mga hadlang na pumipigil sa iyo upang maabot ang iyong buong potensyal? Sa pagninilay ng mga tanong na ito, matutuklasan mo ang iyong tunay na nais at ang landas na makakatulong upang marating ito. Walang imposible hanggat naniniwala kang kaya mong makamit ang gusto mong makuha sa buhay. Ang pinakamalaking tagumpay ay madalas na nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang, kaya huwag matakot magsimula. Ngayon, may pagkakataon kang lumahok sa mga gawain na makakatulong sa pagpapalakas ng iyong espiritual at emosyonal na aspeto. Ang pagsasanay sa pagninilay at pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa gitna ng mga emosyonal na pag-agos. Isaalang-alang ang pagsasama ng yoga o simpleng paghinga ng malalim sa iyong araw upang maibsan ang anumang tensyon at magkaroon ng mas malinaw na isipan. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang makakatulong sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kagalingan. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa iyong panloob na sarili ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras para sa sarili ay hindi isang bagay na dapat ipagwalang bahala. Ito ay isang mahalagang aspeto ng buhay na nagpapalakas sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, maaaring mapansin mo na ang mga taong nasa paligid mo ay nagpapakita ng mga ugaling maaaring subukin ang iyong pasensya. Ang mga sitwasyon na nagdadala ng stress o frustration ay maaaring lumitaw, at bilang isang Aries, likas sa iyo ang mabilis na reaksyon. Ngunit ang mga bituin ay nagmumungkahi ng ibang paraan ng pagtugon, isang mas mahinahon at mas mapanatag na paraan ng pakikitungo sa mga hamon. Sa halip na magpadala sa bugso ng emosyon, subukang magpigil at pag-isipan ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang pagkakaunawaan. Ang pagpapanatili ng respeto at kabaitan, kahit sa harap ng pagkadismaya, ay hindi lamang makakatulong sa iyong relasyon, kundi magpapalakas din ng iyong karakter bilang isang individual.
Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan ng may init ng ulo. Minsan, ang tahimik at mahinahong tugon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang matigas na salita. Sa pagpili ng tamang paraan ng pagtugon sa mga sitwasyon, na ipapakita mo ang iyong tunay na lakas at kakayahang pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon sa iba. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, hayaang ang mga aral ng buwan ay magsilbing gabay mo. Ang pagbabago ay isang patuloy na proseso, at sa pamamagitan ng pagtanggap ng posibilidad ng pagbabago, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumago. Sa bawat hamon na dumating, tandaan na nasa iyo ang kapangyarihang gawing positibong pagbabago ang anumang sitwasyon. Huwag matakot na harapin ang mga pagsubok, dahil ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang bumangon at magpatuloy. Sa bawat pagsubok na iyong nalalampasan, mas lumalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Huwag matakot na sumubok ng bagong bagay o lumabas sa iyong comfort zone, sapagkat dito mo tunay na matutuklasan kung gaano kakalakas at kakayahan mong harapin ang anumang hamon. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, sigasig, at lakas ng loob, mga katangiang likas na nasa iyo bilang isang Aries. Samantala, ang ginto ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay, kasaganaan, at kaliwanagan ng isipan. Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at maakit ang magagandang pagkakataon. Ang simpleng pagsusuot ng kulay na ito o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong espasyo ay maaaring makatulong upang maipaalala sa iyo ang iyong tunay na potensyal at lakas. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9 at 17. Ang 3 ay sumasalamin sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay sumisimbolo ng karunungan at espiritual na paglago. Ang 17 naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at mas mataas na layunin. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing gabay sa iyong araw, kaya maaari mong gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang nais gawin. Maaari itong isang bagong hobby, isang plano para sa iyong trabaho, o isang bagay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy. Ang mahalaga ay gamitin mo ang iyong enerhiya sa isang produktibong paraan at hayaang ang iyong sigasig ang maging gabay mo. Ang pagsisimula ay palaging ang unang hakbang patungo sa tagumpay, kaya huwag mong hayaang manatili sa isip mo lamang ang iyong mga pangarap, gawin mo silang realidad sa pamamagitan ng aksyon at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong paglalakbay ay isa lamang bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong buhay. Ano man ang iyong harapin ngayon, ito ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Yakapin ang bawat sandali ng may sigla, tapang, at pagmamahal sa sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga bagay na iyong naabot kundi sa iyong kakayahang manatiling matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na nagmumuni-muni tungkol sa kagandahan ng pakikipagkaibigan, suporta, at matibay na koneksyon sa iyong buhay. Sa bawat sandali ng iyong pag-isip, maaaring sumagi sa iyong isipan ang mga taong naging bahagi ng iyong paglalakbay, mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga taong dumaan saglit, ngunit nag-iwan ng marka sa iyong puso. Ikaw ay isang taong may likas na kakayahang maging matibay na sandigan para sa iba, at ang iyong presensya ngayong araw ay tila isang gabay na ilaw sa mga taong nangangailangan ng katiyakan at kapanatagan. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, hayaang ang kagalakang nagmumula sa iyong puso ay humubog sa iyong mga pakikisalamuha, sa iyong ginagawa, at sa paraan ng iyong pagharap sa buhay.
Ang bawat ngiti at mabuting salita na iyong ipinamamahagi ay maaaring maging dahilan upang mapagaan ang araw ng iba at, sa parehong pagkakataon, magbigay din sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at koneksyon. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang pahalagahan ang mga taong palaging nariyan para sa iyo. Sa likod ng bawat tagumpay at bawat hamon na iyong napagtagumpayan, may mga taong patuloy na sumusuporta at naniniwala sa iyo. Ngayon, magandang pagkakataon ito upang iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyong buhay. Ang simpleng pag-aabot ng pasasalamat, isang taos-pusong mensahe, o kahit isang maliit na kilos ng kabaitan, ay may kapangyarihang mapalalim ang inyong koneksyon at magdulot ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Sa mabilis na daloy ng buhay, madalas nating nakakalimutang bigyang pansin ang mga taong walang sawang sumusuporta sa atin. Ngunit ngayong araw, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang huminto sandali at ipakita sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Ang isang yakap, isang tawag, o kahit isang simpleng pagtanong kung kumusta sila ay maaaring magdala ng liwanag sa kanilang araw at magpatibay pa lalo ng inyong relasyon. Sa iyong pagninilay ngayong araw, maaaring mas madama mo ang malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mas mataas na kapangyarihang gumagabay sa iyong buhay. Ang iyong intuition ay maaaring maging mas malinaw, nagdadala sa iyo ng kaliwanagan at mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ito ang tamang oras upang makinig sa iyong panloob na tinig at yakapin ang espiritual na koneksyon na maaaring magdala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang pagtanggap sa mas malalim na kahulugan ng iyong buhay ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan patungo sa personal na pag-unlad at kasiyahan. Kapag binigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay, mararamdaman mong unti-unting nagiging malinaw ang iyong mga adhikain at layunin. Ang koneksyon sa iyong panloob na sarili ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang iyong mga desisyon ay naaayon sa iyong tunay na nais at mga pangarap. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, ito ay isang perpektong pagkakataon upang tapusin ang anumang gawain na matagal mo nang iniiwasan. Ang pagsasaayos ng iyong listahan ng dapat gawin ay maaaring maging isang anyo ng pag-aalaga sa sarili. Ang pagiging produktibo ngayon ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga gawain, kundi pati na rin sa paglikha ng isang kapaligirang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaayusan. Sa bawat maliit na gawain na iyong natatapos, mararamdaman mo ang kasiyahan at kapanatagan. Ang atensyon sa maliliit na detalye ay may dalang mahika, ito ang nagbibigay ng kahulugan at halaga kahit sa pinakasimpleng gawain. Huwag mong hayaang lumipas ang araw nang hindi naaayon sa iyong mga layunin. Gamitin mo ang enerhiya ng araw na ito upang mas maging epektibo sa iyong ginagawa at tiyaking ang iyong mga kilos ay nagdadala ng positibong resulta sa iyong buhay. Habang ikaw ay dumaraan sa iyong araw, pansinin ang mga mumunting kasiyahang nagmumula sa iyong puso. Ang liwanag na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw, nagtutulak sa iyo upang yakapin ang positibong enerhiya sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na bagay na nagbibigay saya sa iyo, ito man ay isang ngiti mula sa isang kaibigan, isang masarap na tasa ng kape, o isang sandali ng katahimikan sa gitna ng abalang mundo. Ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay ay magpapalalim sa iyong koneksyon sa kasalukuyang sandali, nagdadala ng higit pang kagalakan at kapayapaan sa iyong buhay. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ang pagtuon sa mga maliliit, ngunit makabuluhang bagay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong balanse at tunay na malasap ang kagandahan ng buhay. Sa espiritu ng kasiyahan at pasasalamat, siguraduhin mong ipaalam sa iba kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang iyong pasasalamat ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon at magdulot ng positibong pagbabago sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo alam kung paano makaapekto ang iyong mabuting salita o kilos sa araw ng isang tao, maaari itong maging liwanag sa kanilang madilim na oras,
o inspirasyong magpapatuloy sila sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ang pagbibigay ng mabuting salita ay isang simpleng bagay, ngunit ito ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Huwag kang mag-atubiling ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa iba, dahil ang tunay na yaman ng buhay ay hindi nasusukat sa materyal na bagay kundi sa mga relasyon at koneksyon na ating binubuo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde at kulay rosas. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, katatagan, at kasaganaan, mga bagay na likas sa iyong personalidad bilang isang Taurus. Samantala, ang kulay rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, kabutihang loob, at emosyonal na kagalingan. Maaaring gamitin mo ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong paligid, o kahit sa iyong mga personal na gamit upang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kulay na ito, maaari mong maramdaman ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa enerhiyang bumabalot sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 7, at 22. Ang 5 ay sumasalamin sa pagbabago at kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon. Ang 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan at mas malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang 22 ay isang makapangyarihang numero ng manifestasyon at katuparan ng mga pangarap. Huwag mong baliwalain ang mensahe ng mga numerong ito, maaaring ito ang maging susi sa iyong susunod na hakbang patungo sa tagumpay at katuparan ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na magpapalapit sa iyo sa iyong pangmatagalang layunin. Maaaring ito ay simpleng hakbang tulad ng paggawa ng plano, pagsisimula ng isang proyekto, o pagbibigay ng oras upang mag-aral at matuto ng bagong kasanayan. Ang mahalaga ay gamitin mo ang araw na ito upang isulong ang iyong sarili sa tamang direksyon. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong paglalakbay ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagkatuto. Ano man ang mga hamong iyong hinarap ngayong araw, ito ay bahagi ng mas malawak na kwento ng iyong buhay. Yakapin ang bawat sandali ng may kasiyahan, pagtitiwala sa sarili, at bukas na puso para sa lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-14 ng Marso, 2025. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Gemini. Ikaw ay likas na mapaglaro at puno ng sigla, at ngayong araw, ang enerhiyang ito ay tila lalong lumalakas, sumasayaw sa bawat sandali ng iyong buhay. Hayaang ang liwanag na ito ay gawing mas makulay at mas kawili-wili ang kahit na ang pinakamaliit at pinakasimpleng gawain. Sa halip na tingnan ang araw na ito bilang isa na lamang ordinaryong bahagi ng iyong linggo, subukan mong gawing isang pakikipagsapalaran ang bawat ginagawa mo. Ang iyong malikhaing pag-isip at kakayahang gawing masaya ang anumang sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Gamitin mo ito upang gawing inspirasyon ang araw na ito. Maging bukas ka sa bagong mga ideya at subukan mong lumihis sa karaniwan mong nakagawian, dahil maaaring may matuklasan kang bago at kapanapanabik na bagay tungkol sa iyong sarili. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng kalangitan na ipagdiwang ang iyong sarili. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na kagandahan, kundi sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling halaga at potensyal. Kapag nararamdaman mong maganda ka, hindi lamang sa panlabas kundi sa loob mo rin, mas nagiging malinaw ang iyong isipan at direksyon sa buhay. Pagnilayan mo kung paano mo higit na mapapahalagahan ang iyong sarili, at kung paano mo maipapadama ang kagandahang ito sa iba. Sa iyong pakikisalamuha, yakapin ang ideya na ang kagandahan ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang loob, katalinuhan, at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Subukan mong maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo,
at palibutan ang sarili mo ng positibong enerhiya mula sa mga taong sumusuporta at nagpapahalaga sa iyo. Ngayong araw, magandang pagkakataon ito upang lumalim sa iyong sarili at muling ikonekta ang iyong espiritual na bahagi. Huwag kang matakot na tumigil sandali at pagnilayan ang iyong paglalakbay. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga pangarap mong nais mong makamit? Ang araw na ito ay isang paalala na mayroon kang kakayahang abutin ang lahat ng ito, basta't magtiwala ka sa iyong sarili. Ang mas malalim na pagninilay ay magbibigay sa iyo ng linaw sa mga desisyong kailangang mong gawin sa hinaharap. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng simpleng pagmumuni-muni o pagsulat ng iyong mga saloobin at layunin upang mas lalo mong mapagtibay ang direksyon na nais mong tahakin. Ang pagkakaroon ng oras para sa iyong sarili ay isang paraan ng pagpapahalaga sa iyong sariling pag-unlad at kagalingan. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, isang organisado at sistematikong enerhiya ang bumabalot sa araw na ito. Hinihikayat ka nito na gawing mas maayos hindi lamang ang iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin ang iyong isipan at emosyon. Ang pagtatanggal ng kalat sa iyong paligid ay makakatulong upang magkaroon ng higit na kaliwanagan sa iyong pag-isip. Subukan mong ayusin ang iyong silid, ang iyong opisina, o kahit ang iyong schedule. Sa paggawa nito, mararamdaman mo ang isang malalim na kasiyahan na nagmumula sa isang maayos at malinis na kapaligiran. Ang pagiging maingat sa maliliit na detalye ngayon ay maaaring humantong sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Maaari mo ring gamitin ang araw na ito upang tapusin ang mga naantalang gawain o simulan ang mga bagay na matagal mo nang pinagpaplanuhan. Ang pagiging disiplinado at masinop ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Habang lumilipas ang araw, maging bukas ka sa mahika ng buhay at sa mga hindi inaasahang biyaya na maaaring dumating sa iyo. Ang buhay ay puno ng magagandang sandali, ngunit madalas tayong masyadong abala upang mapansin ang mga ito. Subukan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, ang ngiti ng isang estranghero, ang init ng araw sa iyong balat, ang halakhak ng isang kaibigan. Kapag natutunan mong yakapin ang mga simpleng kagalakan, mas lalong magiging makabuluhan ang iyong paglalakbay. Maging mas mapanuri sa mga detalye ng iyong araw at subukang humanap ng inspirasyon sa mga bagay na karaniwang hindi mo pinapansin. Ang mga maliliit na sandaling ito ang maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa kasalukuyang sandali at magdulot ng kaligayahang nagmumula sa loob. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay dilaw at asul. Ang dilaw ay sumisimbolo ng liwanag, katalinuhan, at kasiyahan, mga bagay na likas sa iyong personalidad bilang isang Gemini. Ang asul naman ay nagbibigay ng kapayapaan, kalinawan ng isipan, at koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan. Isuot o gamitin ang mga kulay na ito upang mapalakas ang positibong enerhiya na dumadaloy sa iyong araw. Maaari mong isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, sa iyong mga accessories, o kahit sa iyong workspace upang magdala ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran. Ang pagpapalibot sa iyong sarili ng tamang kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang balanse at sigla sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9, at 16. Ang 3 ay sumisimbolo ng malikhaing enerhiya at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay nagpapahiwatig ng karunungan at mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang 16 ay isang paalala na ang espiritualidad at praktikalidad ay maaaring magtulungan upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw, kaya't bigyang pansin ang anumang koneksyon o kahulugan na maaari mong makita sa mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga pangarap at layunin. Isulat ang iyong mga hangarin at kung paano mo nais makita ang iyong hinaharap. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad at magbigay ng malinaw na direksyon sa iyong buhay.
Maaari mo ring dagdagan ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang vision board o pagbabahagi ng iyong mga layunin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang paggawa ng hakbang upang isulong ang iyong mga pangarap ay isang malakas na paraan upang ipakita sa universo na handa kang tanggapin ang lahat ng mabubuting bagay na nakalaan para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ikaw ay isang taong puno ng potensyal at walang limitasyon ang maaaring mong marating. Ano man ang mga pagsubok na iyong hinaharap, ito ay bahagi lamang ng mas malawak na larawan ng iyong buhay. Yakapin ang bawat sandali, manatiling bukas sa mga posibilidad, at magtiwala sa iyong kakayahang lumikha ng isang magandang hinaharap para sa iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapaliwanag sa kalangitan, maaari mong maramdaman ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong emosyonal na mundo. Ang petsang ito ay isang paanyaya upang pag-aralan kung paano dumadaloy at humuhupa ang iyong damdamin, tulad ng alon sa dalampasigan. Napapansin mo ba kung paano nagbabago ang iyong emosyon sa iba't ibang sitwasyon? Ang mga damdamin mo ay hindi lamang simpleng reaksyon, kundi isang gabay na nagtuturo sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at paglago ng sarili. Sa bawat sandali ng saya, lungkot o pag-aalinlangan, mayroong pagkakataong matuto at lumakas. Ang iyong emosyon ay hindi lamang nagmumula sa panlabas na pangyayari, kundi pati na rin sa iyong panloob na saloobin at pananaw sa buhay. Kapag natutunan mong basahin at unawain ang iyong damdamin, mas magiging madali para sa iyo na magkaroon ng kontrol sa iyong reaksyon sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang emosyon ay parang isang ilog, may mga pagkakataong ito ay dumadaloy ng tahimik at payapa, ngunit may mga pagkakataon ding rumaraga sa ito na tila hindi mapipigilan. Sa halip na labanan ang natural na agos nito, subukan mong pag-aralan kung paano ka maaaring sumabay at gamitin ito bilang gabay sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga damdaming iyong nararanasan ngayon ay may dalang mensahe. Ito ay maaaring isang senyales na may kailangang baguhin sa iyong buhay, o isang paalala na kailangan mong pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Maging bukas sa iyong nararamdaman at huwag itong ituring bilang isang hadlang, bagkus ay isang daan patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano hinuhubog ng iyong sigasig ang iyong mga iniisip at kilos. Ang iyong masidhing damdamin ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa na nagtutulak sa iyo patungo sa iyong mga pangarap. Ngunit maaari rin itong maging isang balakid kung hindi mo ito matutunang balansehin. Napansin mo na ba kung paano ka naapektuhan ng iyong mga damdamin sa tuwing may mahalagang desisyon kang kailangang gawin? Ang pag-unawa sa iyong emosyon at pag-aaral kung paano ito gamitin sa positibong paraan ay makakatulong sa iyo upang mas malinaw mong makita ang landas na dapat mong tahakin. Kapag masyadong nadadala ng emosyon, maaaring mahirapan kang makita ang mas malaking larawan o makagawa ng matalinong desisyon. Minsan, ang labis na sigasig ay maaaring humantong sa padalos-dalos na pagkilos, kaya't mahalagang balansehin ito ng maingat na pagsusuri at pagninilay. Subukan mong tanungin ang iyong sarili bago gumawa ng isang malaking hakbang. Ang desisyong ito ba ay isang produkto ng matagal ng pagninilay, o ito ay isang biglaang tugon sa emosyon na nararamdaman ko ngayon? Ang pag-aaral kung paano panatilihing kalmado at lohikal kahit sa harap ng matinding emosyon ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyong tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi mo kailangang pigilan ang iyong damdamin, ngunit mahalagang gamitin ito sa paraang makakatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. Dahil ang buwan ay nasa masipag na Virgo, ito ay isang panahon upang pagtuunan ng pansin ang mga konkretong resulta ng iyong mga pagsisikap. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay nag-udyok ng masusing pansin sa detalye,
kaya't ito ang tamang pagkakataon upang maglaan ng oras sa mga gawaing magdadala ng kaayusan sa iyong paligid. Minsan, sa dami ng ating ginagawa, hindi natin napapansin ang maliliit na bagay na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito na ang tamang sandali upang bigyan ng pansin ang mga ito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong tahanan, pagtapos ng isang matagal ng proyekto, o pagbibigay pansin sa iyong kalusugan at pangangatawan. Ang enerhiyang hatid ng Virgo ay nagdudulot ng pagnanais na gawing mas maayos, mas epesyente, at mas organisado ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito rin ang panahon upang pag-isipan kung paano mo mapapahusay ang iyong produktibidad at kung paano mo mas matitiyak na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may positibong resulta. Ang pagiging masipag ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng maraming gawain, kundi tungkol din sa paggawa ng mga tamang hakbang na may malinaw na direksyon at layunin. Kung may mga bagay kang matagal nang gustong ayusin o tapusin, ngayon ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng pansin. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, gaano man kaliit, ay may dalang malaking epekto sa iyong hinaharap. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isipan at damdamin. Maaari mong maramdaman na ang iyong puso at isip ay tila puno ng magulong mga kaisipan, ngunit tandaan na may kapangyarihan kang gawing malinaw ang lahat. Ano ang mga bagay na nagdadala sa iyo ng labis na pag-aalala? Ano ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam? Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga damdamin ng may katapatan, mas madali mong matutukoy kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa isang mundo kung saan napakaraming distraksyon, mahalaga ang magkaroon ng kalinawan sa isipan upang makagawa ng matalinong mga desisyon. Ang pag-aalaga sa iyong mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa iyong pisikal na katawan. Kung nakakaramdam ka ng pagkalito o labis na pag-aalala, subukang bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Maaaring ito ay isang tahimik na sandali ng pagninilay, pakikinig sa musika, o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo. Ang pagiging organisado ay hindi lamang tungkol sa pagsasaayos ng mga gamit, kundi pati na rin sa pagsasaayos ng iyong isip at damdamin upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at berde. Ang asul ay sumisimbolo ng kalmado at malinaw na pag-iisip, habang ang berde ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Upang mas mapalakas ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan mong magsuot ng damit o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Maaari ka ring maglagay ng berdeng halaman sa iyong tahanan o maglaan ng oras upang lumabas at huminga ng sariwang hangin. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang nagdadala ng swerte, kundi may positibong epekto rin sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 26. Ang 5 bilang ay kumakatawan sa kalayaan at kakayahang umangkop. Ang 11 ay sumasalamin sa espiritual na paggising at intuisyon, at ang 26 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganahan. Maaari mong pagnilayan ang kahulugan ng mga numerong ito sa iyong kasalukuyang sitwasyon, at hanapin ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa iyong buhay. Ang mga numero ay may malalim na kahulugan, at kung minsan, ito ay nagbibigay ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na iyong pinahalagahan? Ano ang iyong mga nais baguhin o pagbutihin pa? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tanggapin mo ang iyong mga emosyon, hayaang dumaloy ang mga ito ng malaya, at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtatago ng iyong damdamin, kundi sa kakayahang harapin at yakapin ang mga ito ng may katatagan. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan mong may kakayahan kang lampasan ito.
Sa pagsapit ng bagong araw, bitbitin mo ang mga aral na natutunan mo ngayon. Huwag kang matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang nagbibigay daan sa paglago. Yakapin ang bawat pagkakataon upang matuto, upang umunlad, at upang mahalin ang iyong sarili ng lubusan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang makapangyarihang liwanag ang bumabalot sa iyo, isang paalala na ikaw ay isinilang upang magniningning at magbigay inspirasyon sa iba. Ang buwan ay nagniningning ng may kakaibang enerhiya, na tila tinatawag ang bawat hibla ng iyong pagkatao upang magising sa bagong sigla at pananaw sa buhay. Bilang isang Leo, ikaw ay likas na matapang, puno ng sigasig, at may hindi matatawarang lakas ng loob. Subalit, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mas malalim na pagkakataon upang hindi lamang ituon ang iyong pansin sa panlabas na tagumpay kundi upang tuklasin din ang mas tahimik at introspektibong bahagi ng iyong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pagiging palaban, kundi sa kakayahang balansihin ang iyong sigasig sa katahimikan at pagninilay. Ang pagkakaroon ng sandali ng katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng aksyon, kundi isang mas mataas na antas ng pagkilala sa iyong sarili. Ang pagninilay ay maaaring maging iyong sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sapagkat dito mo tunay na mauunawaan kung ano ang iyong nais at paano mo ito makakamit ng may malinaw na direksyon. Ngayong araw, hayaan mong ang sining at musika ay maging iyong inspirasyon. Ang kagandahan ng sining ay isang salamin ng damdamin ng isang tao, at bilang isang Leo, likas kang may pagpapahalaga sa mga bagay na nagpapalalim ng emosyon at nagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Subukan mong bigyang pansin ang mga awitin na nagbibigay sa iyo ng lakas, o ang mga likhang sining na nagpapagalaw sa iyong imahinasyon. Maaaring ito na ang pagkakataon upang subukan ang isang bagong anyo ng pagpapahayag. Maaari kang magsulat, gumuhit, sumayaw, o lumikha ng isang bagay na kumakatawan sa iyong damdamin. Sa pamamagitan ng malikhaing gawain, mas lalo mong mauunawaan ang iyong sarili at ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang sining ay hindi lamang isang anyo ng libangan, kundi isang malalim na paraan ng komunikasyon sa iyong sarili at sa iba. Kung matagal mo nang nais ipahayag ang isang bahagi ng iyong pagkatao na hindi mo mailabas sa pamamagitan ng salita, maaaring ito na ang tamang sandali upang ipakita ito sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang araw na ito rin ay nagdadala ng isang pambihirang enerhiya ng pagpapagaling. Ito ang tamang panahon upang bigyan mo ng pansin hindi lamang ang iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at espiritual na kapakanan. Sa kabila ng pagiging palakaibigan at palaging nasa sentro ng atensyon, minsan ay nararamdaman mong may bahagi ng iyong sarili na hindi mo ganap na naipapakita sa iba. Subukan mong pagnilayan ito ngayon, mayroon ka bang mga damdamin o isyong matagal mo nang nais iproseso, ngunit hindi mo matutukan dahil sa dami ng iyong ginagawa. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang bigyan mo ng oras ang iyong sarili, pakinggan ang iyong panloob na tinig, at yakapin ang anumang emosyon na nais mong ilabas. Ang pagpapagaling ay hindi lamang nangyayari sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan. Minsan, ang simpleng pagbibigay ng panahon upang magpahinga, huminga ng malalim, at makinig sa iyong damdamin ay isang napakalaking hakbang patungo sa mas malalim na kaginhawaan. Sa paglipas ng araw, mararamdaman mo ang isang mas malakas na pangangailangang maging responsable sa iyong mga pangarap. Ang buwan sa Virgo ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magkaroon ng masusing plano sa iyong mga adhikain. Maaaring sa nakalipas na mga araw, ikaw ay nag-isip ng malalaking ideya at magagandang pangarap, ngunit ngayon, hinihikayat ka ng kalangitan na gawing mas konkreto ang mga ito. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga layunin, lumikha ng isang plano, at simulang gumawa ng hakbang upang maisakatuparan ang iyong mga pinapangarap.
Hindi sapat ang magkaroon lamang ng inspirasyon, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsasama ng inspirasyon at aksyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, mas nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang iyong mga hakbang. Tandaan na hindi kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga ay ang pagiging masigasig sa bawat yugto ng iyong paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Habang isinasakatuparan mo ang iyong mga plano, alalahanin mong hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang pag-unlad ay hindi laging mabilis, at ang bawat hakbang na ginagawa mo, gaano man kaliit, ay isang hakbang pa rin patungo sa tagumpay. Magtiwala sa proseso, at huwag matakot humingi ng suporta mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Minsan, ang pinakamaliliit na hakbang ang siyang nagdadala sa atin sa pinakamalalaking tagumpay. Huwag matakot sumubok at mabigo sapagkat sa bawat pagkakamali ay may natututunang mahalagang aral na magagamit sa hinaharap. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng kadakilaan, kumpiyansa, at kasaganaan, habang ang pula ay nagpapahiwatig ng lakas, sigasig, at tapang. Kung nais mong mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw, subukang magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa iyong paligid. Ang mga kulay na ito ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at sigla sa iyong buong araw. Maging mapanuri sa mga enerhiyang pumapalibot sa iyo, at piliin lamang ang mga nagbibigay ng positibong impluwensya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 23. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang 11 ay isang makapangyarihang numero ng espiritualidad at intuisyon, at ang 23 ay nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng paglikha at aksyon. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon at gawain ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang vision board. Ang simpleng gawain ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong hinaharap at upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na nais mong makamit. Sa pamamagitan ng visual na representasyon ng iyong mga pangarap, mas lalo mong mahihikayat ang iyong sarili na patuloy na kumilos tungo sa katuparan ng iyong mga adhikain. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ikaw ay isang ilaw sa buhay ng maraming tao. Hindi lamang dahil sa iyong tapang at kumpiyansa, kundi dahil din sa iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Yakapin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong sigla, ang iyong pagmamahal sa sining, at ang iyong malalim na pagninilay. Manatiling bukas sa mga aral ng araw na ito, at magtiwala na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas matatag at mas makulay na hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo, dala ng ningning ng buwan na tila isang gabay sa iyong puso at isipan. Ang liwanag ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali, lumanghap ng sariwang hangin, at pagnilayan ang masalimuot, ngunit magagandang aspeto ng iyong mga relasyon. Ito ay isang paanyaya upang hindi lamang suriin ang iyong kasalukuyang estado, kundi upang mas lalong pahalagahan ang mga taong patuloy na nagpapahalaga sa iyo. Bilang isang Virgo, ikaw ay kilala sa iyong maalaga at tapat na puso, isang taong hindi basta-basta nagmamahal, ngunit kapag nagmahal ay ibinibigay ang buong sarili. Ang pagmamahal para sa iyo ay hindi isang simpleng emosyon, kundi isang pangakong hindi mo binibitawan. Gayunpaman, sa sobrang pagbibigay mo ng sarili sa iba, minsan ay nakakalimutan mong tanungin kung ang natatanggap mong pagmamahal ay kapantay ng iyong ibinibigay. Ngayong araw, hinahangad ng kalangitan na bigyan mo ng masusing pansin ang mga koneksyon na bumubuo sa iyong mundo. Sino ang mga taong tunay na nagbibigay ng liwanag sa iyong buhay? Sino ang nagdadala ng inspirasyon at nagpapalakas ng iyong loob?
Sino ang patuloy na nananatili sa tabi mo sa kabila ng lahat? Ito ang tamang panahon upang pahalagahan ang mga ugnayang ito, upang palalimin ang mga koneksyon na nagpapalakas sa iyo, at upang palayain ang mga relasyong hindi na nakabubuti sa iyong kalooban. Ang bawat ugnayan na pinahahalagahan mo ay isang bahagi ng iyong sarili, at ngayong araw, oras na upang alamin kung alin sa mga ito ang dapat mong patatagin at alin ang marapat ng pakawalan. Ang iyong pagiging masinop at maalalahanin ay higit pang pinapatingkad ng enerhiya ng buwan. Ipinapaalala sa iyo ngayon na sa kabila ng iyong pagiging analytical, hindi lamang lohika at katotohanan ang mahalaga sa buhay, kundi pati na rin ang lambing, pangunawa, at malasakit. Minsan, sa sobrang pagkahilig mo sa detalye, nakakalimutan mong pagbigyan ang iyong damdamin ng sapat na espasyo upang umunlad. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kapakanan. Hayaang ang araw na ito ay maging isang paalala na ang emosyon ay hindi kahinaan, kundi isang daan upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagpapahayag ng damdamin ay hindi isang bagay na dapat iwasan, kundi isang tulay patungo sa mas malalim at makahulugang koneksyon. Sa panahong ito, pagnilayan kung paano mo maaaring buksan ang iyong puso nang hindi natatakot na masaktan. Ang takot ay natural, ngunit hindi ito dapat maging hadlang upang maranasan mo ang tunay na koneksyon sa iba. Magbigay ng pagmamahal, ngunit huwag kalimutang tumanggap din nito. Magbigay ng pangunawa, ngunit tiyakin mong nauunawaan mo rin ang sarili mong pangangailangan. Dahil nasa ilalim ka ng impluwensya ng buwan, magiging mas malinaw sa iyo ngayon ang mga sitwasyon na dati mong pinagninilayan, ngunit hindi mo mawari kung ano ang tamang hakbang. Ang iyong likas na kakayahan sa pagsusuri ng mga bagay ay matutulungan ka upang makita ang katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Maaring sa larangan ng pag-ibig, pagkakaibigan, o pamilya, may mga bagay na ngayon mo lang tunay na mauunawaan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili na matuto mula sa mga nakaraan, at mula rito ay magkaroon ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang bawat aral na natutunan mo ay isang hakbang patungo sa mas matalinong mga desisyon. Huwag kang matakot harapin ang katotohanan, sapagkat sa pagtanggap mo rito ay matutuklasan mo ang panibagong direksyon na mas angkop sa iyong landas. Gayon din, ngayon ay isang perpektong araw upang bigyan ng pansin ang iyong mga pangarap. Sa dami ng iyong mga responsibilidad, minsan nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong mga personal na adhikain. Subalit, ipinapaalala ng buwan na hindi mo kailangang ipagpaliban ang iyong mga pangarap para sa iba. Maaari kang maging mapagmahal at mapag-alaga sa iba, nang hindi pinapabayaan ang iyong sariling pag-unlad. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin? Ano ang mga pangarap na isinasantabi mo dahil sa takot o pangamba? Ngayong araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na mangarap muli, na bumuo ng mga plano, at gawin ang unang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga mithiin. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, ngunit mahalagang magsimula. Ang bawat maliit na hakbang ay may halaga, at ang bawat desisyon ay may papel sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, pagpapagaling, at kasariwaan, habang ang pilak ay sumasalamin sa kaliwanagan ng isipan at intuwisyon. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid, subukan mong gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mas lalo mong madama ang kapayapaan at balanse. Ang kulay ay may malalim na epekto sa ating emosyon, at sa pamamagitan ng tamang pagpili ng kulay sa iyong kasuotan o paligid, maaari mong palakasin ang iyong enerhiya at pagtuon sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 22. Ang 7 ay kumakatawan sa karunungan at espiritual na paglago. Ang 11 ay nagdadala ng mas mataas na kamalayan at inspirasyon,
at ang 22 ay sumasagisag sa matibay na pundasyon ng pangarap na nais mong maabot. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang gabay sa iyong landas ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at layunin. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga ideya sa papel, mas lalo mong maiintindihan ang direksyon na nais mong tahakin. Ang simpleng gawain ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw at upang mailabas ang anumang bigat na iyong dinadala sa iyong puso at isipan. Ang pagsusulat ay isang malakas na kasangkapan upang linawin ang iyong kaisipan at isapuso ang iyong mga mitiin. Gamitin ito bilang paraan upang magtakda ng intensyon at magbigay ng puwang para sa positibong pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng mga natutunan mo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay may bagong leksyon na hatid. Yakapin mo ang prosesong ito ng may pasasalamat at pagtitiwala. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ay bahagi ng iyong pag-unlad. Patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili, palawakin ang iyong pangunawa, at higit sa lahat, ipagpatuloy mong ipakita sa mundo ang iyong tunay na liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, isang mapayapa at marikit na enerhiya ang bumabalot sa iyo, na tila isang banayad na pagyakap mula sa kalangitan. Ang buwan ay nagliliwanag ng may malambot na sinag, inilalatag ang kanyang ningning sa iyong landas. Bilang isang Libra, likas kang may pagkiling sa kagandahan, hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa mas malalim na aspeto ng buhay. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na tuklasin at pagyamanin pa ang iyong pagpapahalaga sa kagandahan sa lahat ng anyo nito. Pansinin ang banayad na paggalaw ng hangin, ang pagsasayaw ng mga dahon, at ang tahimik na kasiyahan sa simpleng pagninilay. Ang mundo ay puno ng inspirasyon, at nasa iyo ang kakayahang makita ito kahit sa maliliit na detalye. Hindi mo kailangang maghanap ng engrandeng tagpo upang maramdaman ang mahika ng buhay. Sa isang sandaling katahimikan, sa init ng araw na sumasayaw sa iyong balat, o sa himig ng isang paboritong awitin, makakahanap ka ng malalim na kasiyahan at pagpapalaya ng iyong isipan. Ang pagbabago ay isang mahalagang bahagi ng buhay, at ngayong araw, hinikayat kang yakapin ito ng may bukas na puso. Minsan, maaaring nag-aalinlangan kang tumanggap ng mga bagong karanasan, dahil sa pangambang mawala ang balanse na iyong pinanghahawakan. Subalit, hindi lahat ng pagbabago ay nagdadala ng kaguluhan, ang ilan sa mga ito ay maaaring maging daan upang mas mapalawak mo ang iyong pananaw, mas mapalalim ang iyong damdamin, at mas mapatibay ang iyong sarili. Ang pagsabay sa agos ng buhay ay hindi nangangahulugang isinusuko mo ang iyong kontrol, kundi isang paraan ng pagtanggap na may mga bagay na likas na nagbabago at dapat lamang nayakapin ang mga ito. Hayaan mong ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong paligid ay maging inspirasyon upang lumikha, upang magpahayag ng iyong tunay na damdamin, at upang bumuo ng mga ideyang tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao. Hindi mo kailangang matakot sa hindi mo palubusang nauunawaan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay patungo sa isang bagong bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayong araw, hinikayat kang lumingon sa iyong kalooban at pag-isipan kung paano mo hinaharap ang mga emosyon na bumabalot sa iyo. Mayroon bang mga lungkot o pangamba na hindi mo paganap na nauunawaan? Ang bawat damdamin ay may dahilan, at mahalaga ang bigyan ng espasyo ang iyong sarili upang tunay itong maramdaman at maproseso. Ang kakayahan mong maunawaan ang iyong sariling emosyon ay magbibigay daan sa mas maayos na pakikitungo sa iba, lalo na sa iyong malalapit na relasyon. Ang pagkilala sa sarili ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong pag-unlad. Minsan,
Ang pag-upo sa katahimikan at hayaan ang iyong damdamin na dumaloy ay sapat na upang magbigay ng linaw sa iyong isipan. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo lamang, hinihintay ka lamang nitong maging handa upang pakinggan sila ng buo at bukas ang puso. Ang impluwensya ng buwan ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na bagay na madalas mong hindi napapansin. Sa iyong paglalakad, sa iyong pagsasalita, at sa iyong pakikisalamuha, subukang pagtuunan ng pansin ang mga detalyeng dati mong hindi binibigyang halaga. Maaaring sa simpleng ngiti ng isang estranghero, sa mainit na pagyakap ng isang kaibigan, o sa makalumang alindog ng isang paborito mong awitin, may matatagpuan kang inspirasyon. Ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa malalaking bagay kundi pati na rin sa maliliit na sandali ng pagninilay at pagpapahalaga. Ang mundo ay puno ng mga lihim na biyaya na naghihintay lamang na matuklasan mo. Ang pagiging bukas sa ganitong mga simpleng kasiyahan ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon hindi lamang sa ibang tao kundi sa sarili mo rin. Habang dumadaan ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili na muling balikan ang mga ideya na matagal mo nang iniisip. Mayroon ka bang adhikain o proyekto na hindi mo pa nasisimulan? Mayroon ka bang pangarap na matagal mo nang gustong matupad ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ang sandaling ito ay isang pagkakataon upang muling pag-isipan ang iyong mga plano at unti-unting isakatuparan ang mga ito. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, subalit ang paggawa ng maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap ay makakatulong sa iyo upang mas maramdaman mong ikaw ay patuloy na umuunlad. Walang pangarap na masyadong malayo o imposible basta't ikaw ay patuloy na gumagawa ng hakbang, gaano man ito kaliit. Minsan, ang unang hakbang lamang ang mahirap, ngunit kapag nasimulan mo na, mas madaling sundan ang iyong landas patungo sa katuparan ng iyong mga nais. Sa iyong pakikisalamuha ngayong araw, bigyang halaga ang kahalagahan ng pakikipagtulungan at pagbabahagi ng ideya. Minsan, mas nagiging malinaw ang ating mga layunin kapag ating ibinabahagi ang ating pananaw sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iba, maaari kang makahanap ng bagong inspirasyon o mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang tunay na koneksyon sa ibang tao ay hindi lamang batay sa mababaw na pakikipag-usap, kundi sa malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kanilang pananaw at damdamin. Ang pakikinig ng may tunay na interes ay isang regalong hindi mo namamalayan na nagbibigay rin sa iyo ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sariling pananaw. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay rosas at asul. Ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang asul ay nagdadala ng kapayapaan at kalinawan ng isipan. Subukang isama ang mga kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong kapaligiran upang mas lalo mong madama ang positibong enerhiya na hatid nito. Ang maliliit na bagay tulad ng kulay ay may malalim na epekto sa ating damdamin at kaisipan. Ang pagsusuot ng kulay na sumasalamin sa iyong nais na enerhiya ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 18. Ang 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at pagsisimula ng bagong bagay, ang 7 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan, at ang 18 ay nagpapahiwatig ng panibagong yugto sa iyong buhay. Ang numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong araw, isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras sa sining at malikhaing gawain. Maaari kang magsulat, gumuhit, o kahit makinig sa musika na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, mas lalo mong mararamdaman ang kalayaan at kasiyahan sa loob mo. Ang malikhaing enerhiya na iyong pinapairal ay isang anyo ng pagpapagaling at pagpapalakas ng iyong sariling espiritu. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng nangyari. May natutunan ka bang bago tungkol sa iyong sarili? May mga bagay bang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Yakapin mo ang mga sagot na ito at gamitin bilang gabay sa susunod na mga araw.
Ang buhay ay puno ng sorpresa at pagkakataon, ang kailangan mo lang gawin ay maging bukas sa mga biyayang maaaring dumating. Magtiwala ka na anuman ang hatid ng hinaharap, kaya mong harapin ito ng may tapang, talino, at pag-ibig. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, dala ng makapangyarihang enerhiya ng buwan, ikaw ay inaanyayahang sumisid sa lalim ng pagbabago at pagbabagong buhay. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang matinding emosyon at masidhing pagkahilig sa mga bagay na nakakabighani sa iyong isipan. Ngunit may mga pagkakataon na ang tindi ng iyong damdamin ay maaaring humantong sa labis na pagkahumaling, isang bagay na maaaring makaapekto sa iyong pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang suriin kung paano mo hinaharap ang iyong mga emosyon. Napapansin mo ba kung paanong ang sobrang kumpiyansa sa sarili ay maaaring maging isang balakid sa mas malalim at tunay na koneksyon? Ang pagpapaubaya sa bigat ng mga bagay na nagpapahirap sa iyo ay maaaring magbukas ng pinto patungo sa mas makahulugang mga karanasan. Sa halip na hayaang lamunin ka ng iyong emosyon, gamitin ang mga ito bilang gabay upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Huwag matakot na harapin ang iyong mga damdamin ng maitapang at kapanatagan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mararamdaman mo ang banayad, ngunit matibay na hatak ng pagbabago. Ang pagbabago ay hindi laging madaling yakapin, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay bilang isang individual. Sa bawat yugto ng buhay, may mga bagay kang kailangang bitawan upang makagawa ng espasyo para sa mga bagong oportunidad. Sa halip na labanan ang pagbabago, subukan mong yakapin ito ng may bukas na isipan at pusong handang matuto. Ang daan patungo sa iyong hinaharap ay hindi palaging tuwid at malinaw, may mga liko, mga sagabal, at minsan ay mga pagsubok na susukat sa iyong katatagan. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa pananatili sa nakaraan, kundi sa kakayahang magpatuloy at magbago. Huwag matakot sa hindi mo pa alam, sapagkat ang bawat hamon ay nagdadala rin ng pagkakataong lumago at maging mas matibay. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng pagkatao. Ang buwan sa Virgo ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga praktikal na bagay. Mahalagang balansihin ang iyong likas na pagkahilig sa misteryo at ang pangangailangang manatili sa realidad. Bagamat kaakit-akit ang tukso na lumayo sa katotohanan upang habulin ang mas mataas na kaalaman, dapat mong tandaan na ang tunay na karunungan ay matatagpuan hindi lamang sa mga lihim ng universo kundi pati na rin sa mga simpleng aral ng buhay. Maging mapanuri sa mga payong natatanggap mo, dahil hindi lahat ng impormasyon ay kapaki-pakinabang para sa iyong pag-unlad. Minsan, ang pagsunod sa maling direksyon ay maaaring magdala ng panghihinayang o pagkabigo. Sa halip, hanapin ang karunungan mula sa mga pamilyar na pinagmulan, ang iyong karanasan, ang iyong intuisyon, at ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Isang magandang araw ito upang muling suriin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Mayroon bang bagay na matagal mo nang nais gawin ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Ngayong araw ay isang pagkakataon upang simulan ang unang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga adhikain. Ang misteryo ng hindi alam ay patuloy na tumatawag sa iyo, hinihimok kang yakapin ang mga bagay na hindi mo paganap na nauunawaan. Bilang isang Scorpio, likas sa iyo ang pagnanais na lumalim at sumisid sa mga bagay na hindi kayang abutin ng iba. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang pagnilayan kung paano mo hinahanap ang kahulugan sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga tanong na patuloy mong gustong sagutin? Ang iyong pagkamausisa ay isang biyaya,
isang regalong nagbibigay daan sa iyo upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ngunit kasabay nito, kailangan mong tandaan na hindi mo kailangang pilitin ang lahat ng sagot na dumating ng sabay-sabay. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan ang katotohanan ay ang hayaang ito ay kusang lumitaw sa tamang panahon. Magtiwala sa proseso at hayaan mong ang universo ang magbigay sa iyo ng mga sagot sa paraang hindi mo inaasahan. Sa iyong pagharap sa enerhiya ng araw na ito, bigyan mo ng pahintulot ang iyong sarili na magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pagbabago ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi isang pagkakataon upang isulat ang isang bagong kwento, isang kwento ng pag-unlad, pagtanggap, at pagtuklas ng mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ang buwan ay isang paalala na kahit ang pinakahamak na anyo ay maaaring magbago at maging isang bagay na mas malakas, mas matatag, at mas maganda. Tulad ng isa na nagiging paru-paro, ikaw din ay may kakayahang sumailalim sa isang metamorphosis na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa. Huwag mong hayaan ang takot na pigilan kang lumipad patungo sa iyong tunay na kapalaran. Yakapin ang pagbabagong ito at hayaang dalhin ka nito sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang landas. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng paglilinis at pagbabago. Ano ang mga bagay na kailangang mong bitawan? Ano ang mga relasyon na dapat mong pagtuunan ng pansin? Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay may epekto sa iyong hinaharap, kaya't piliin mong gumawa ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa positibong direksyon. Huwag matakot na magsimula muli, sapagkat ang bawat bagong simula ay isang oportunidad upang likhain ang buhay na tunay mong ninanais. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang at sigasig, habang ang itim ay nagdadala ng kapangyarihan at misteryo. Magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang mga kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang maramdaman ang iyong lakas at tiwala sa sarili habang hinaharap mo ang mga hamon ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 22. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago. Ang 9 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising, at ang 22 ay sumasalamin sa matatag na pundasyon ng iyong mga pangarap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon upang makahanap ng direksyon at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagninilay at pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong nararamdaman, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga nais baguhin sa buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan kung saan mo gustong dalhin ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong mas lalong mapagtanto ang lalim ng iyong mga damdamin at mas madali mong maisasaayos ang iyong isipan at puso. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo ang iyong naging paglalakbay. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagong pananaw na iyong nakuha? Yakapin mo ang mga sagot na ito at gamitin bilang gabay sa hinaharap. Sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong pagkakataon kang lumikha ng mas makabuluhang buhay. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, yakapin ang pagbabago, at hayaan ang iyong sarili na lumago sa paraang tunay na naayon sa iyong puso at kaluluwa. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Sa ilalim ng mahiwagang liwanag ng buwan, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang kasiyahan at kalayaan na hatid ng araw na ito. May isang espesyal na sigla sa himpapawid, isang pakiramdam ng pananabik, isang enerhiyang tila nag-aanyaya sa iyo na galugarin ang mas malawak na mundo sa iyong paligid.
Ang araw na ito ay puno ng potensyal upang gawing inspirasyon ang bawat sandali, kaya't hayaan mong ang kasayahan at positibong enerhiya ay gumabay sa iyong mga desisyon at pakikisalamuha sa iba. Habang ini-enjoy mo ang magandang araw na ito, subukang maging mas mapanuri kung paano nakakaapekto ang kasiyahan sa iyong pananaw sa buhay. Ang saya at inspirasyon ay hindi lamang pansamantalang damdamin, sila ay mga kasangkapan na maaari mong gamitin upang likhain ang realidad na iyong inaasam. Sa kabila ng kasayahan, mahalaga ring bigyan ng pansin ang mas malalalim na dahilan kung bakit hinahangad mo ang ganitong uri ng kalayaan. Ang kasiyahan ay hindi lamang panlabas na ekspresyon, kundi isang panloob na estado ng pagiging kontento sa sarili at sa mundo sa iyong paligid. Sa iyong pagiging Sagittarius, likas sa iyo ang pagkakaroon ng masiglang pananaw sa buhay. Ikaw ay isang manlalakbay ng mundo at ng isipan, palaging naghahanap ng bagong kaalaman, bagong karanasan, at bagong pananaw. Subalit, habang patuloy kang naghahanap ng mas malaking larawan, maaaring may ilang maliliit, ngunit mahahalagang bagay na hindi mo napapansin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na pagtuunan ng pansin ang mga detalyeng maaaring dati mo lamang binabaliwala. Ang kaligayahan ay hindi lamang matatagpuan sa mga dakilang tagumpay o malalaking paglalakbay, kundi pati na rin sa simpleng bagay tulad ng isang mainit na tasa ng kape sa umaga, isang matamis na ngiti mula sa isang estranghero, o isang makahulugang pag-uusap na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa iyong patuloy na paghahanap ng kahulugan sa buhay, subukan mong pagnilayan kung paano mo matutunan ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, anuman ang iyong kinalalagyan. Minsan, ang pinakadakilang karunungan ay hindi nakikita sa malalayong paglalakbay kundi sa maliliit na aral na hatid ng pang-araw-araw na buhay. Ang iyong likas na kasiglahan ay maaaring magdala sa iyo sa iba't ibang direksyon, ngunit ang araw na ito ay isang paalala na ang balanse ay mahalaga rin sa iyong paglalakbay. Bilang isang Sagittarius, mahilig kang sumabak sa pakikipagsapalaran ng hindi nag-aalinlangan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi mo kailangang alalahanin ang iyong pundasyon. Ang pagiging masigasig sa buhay ay kahanga-hanga, ngunit may oras na kinakailangan ding huminto sandali upang magmuni-muni. Tanungin ang iyong sarili, ano ang iyong tunay na layunin? Saan mo nais dalhin ang iyong sarili sa hinaharap? Anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang mas lalong mapalapit sa iyong mga pangarap? Sa paghahanap ng kasagutan sa mga katanungang ito, maaaring makatulong ang simpleng paglalaan ng oras upang magsulat, magnilay, o makipag-usap sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay. Ang pagpaplano at introspeksyon ay hindi nangangahulugan ng paghinto sa iyong pakikipagsapalaran, kundi isang paraan upang tiyakin na ang iyong bawat hakbang ay patungo sa direksyong nais mong marating. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tuwa at sigla ay hindi dapat basta na lamang lumipas. Dapat mo itong pagyamanin, gamitin bilang gasolina upang maabot ang mas mataas na antas ng iyong pagkatao. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, siguraduhin mong ito ay may layunin at direksyon. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay ikaw ay naipit o hindi umuusad, gamitin ang araw na ito upang pag-isipan kung paano mo maaaring muling ibalik ang iyong sigasig. Marahil ay oras na upang maghanap ng bagong inspirasyon, makipag-ugnayan sa mga taong makakapagbigay ng positibong pananaw, o magsimula ng isang proyekto na tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso. Ang kasiglahan ay isang mahalagang sangkap sa bawat tagumpay, kaya naman dapat mong matutunang protektahan ito mula sa mga bagay na maaaring sumira sa iyong motibasyon at determinasyon. Huwag hayaang ang mga hadlang at pagkabigo ay maging dahilan upang huminto ka sa iyong mga pangarap, sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang lalo pang magsumikap. Sa iyong relasyon sa ibang tao, makikita mo na ang enerhiya ng araw na ito ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na koneksyon. Maaari kang makatagpo ng isang tao na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay,
o marahil isang matandang kaibigan ang muling lalapit sa iyo upang ibahagi ang kanyang mga karanasan. Maging bukas sa komunikasyon, pahalagahan ang bawat pag-uusap, at huwag ipagwalang bahala ang mga mensaheng maaaring dala ng iba para sa iyo. Minsan, ang pinakamalalim na karunungan ay nagmumula sa mga hindi inaasahang sandali at sa mga tao na hindi mo akalaing magiging mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat pag-uusap, gaano man ito kaikli o kasimple, ay may potensyal na magdala ng mahahalagang aral na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul at kahel. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip, habang ang kahel ay nagdadala ng init, kasiglahan, at inspirasyon. Kung nais mong maramdaman ang mas matinding koneksyon sa positibong enerhiya ng araw na ito, subukan mong magsuot ng damit na may mga kulay na ito o gumamit ng mga bagay na may ganitong shade sa iyong paligid. Ang kapangyarihan ng kulay ay maaaring magbigay ng impluwensya sa iyong emosyon at kaisipan, kaya gamitin ito upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at panloob na sigla. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11 at 31. Ang 7 ay kumakatawan sa espiritualidad at panloob na kaalaman, ang 11 ay sumasalamin sa mga bagong simula at inspirasyon, habang ang 31 ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong araw, kaya bigyang pansin kung paano sila maaaring magpakita sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na magpapalawak ng iyong pananaw. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang libro na nagbibigay inspirasyon sa iyo, pakikinig sa isang motivational podcast, o simpleng pagninilay sa kung paano mo nais isulat ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo kung paano mo ginugol ang oras na ito. Ano ang iyong natutunan? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy bukas? Ang kasayahan at inspirasyon na iyong naramdaman ngayon ay hindi dapat matapos sa sandaling lumubog ang araw. Dalhin mo ito sa iyong puso, gamitin itong motibasyon upang patuloy na lumikha ng mas makahulugang buhay, at patuloy na maghanap ng kasagutan sa mga tanong na nagpapasigla sa iyong espiritu. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Ngayong araw, habang pinapaligiran ka ng maliwanag na liwanag ng buwan, isang mahiwagang enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagbibigay sa iyo ng isang di maipaliwanag na kaakit-akit na presensya. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagdadala ng isang mapanuksong aura, kundi nagbubukas din ng mga pintuan patungo sa mas malalim at makahulugang koneksyon sa ibang tao. Ang iyong presensya ngayon ay tila may isang magnetikong puwersa. Ang mga tao ay natural na mahihila sa iyong paligid, marahil dahil sa iyong likas na tiwala sa sarili o sa tahimik mong determinasyon. Sa bawat kilos at salita mong bitawan, may isang hindi nakikitang alon ng enerhiyang kumakalat sa paligid, na nagpapalakas sa iyong impluwensya sa iba. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang iyong pananalita ngayon ay may mas malalim na epekto sa mga taong iyong nakakausap. Maaari kang makatagpo ng mga sitwasyon kung saan ang iyong payo o pananaw ay magiging napakahalaga para sa iba, kaya't mainam na maging maingat at responsable sa pagbabahagi ng iyong mga ideya. Habang dumadaloy ang araw, pansinin kung paano na-impluwensyahan ng iyong sariling sigasig ang iyong mga iniisip at kilos. Tandaan na ang iyong sariling lakas ng loob at disiplina ay siyang magiging pundasyon ng iyong tagumpay, lalo na sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Bilang isang Capricorn, ikaw ay isang individual na may matatag na pundasyon, laging nakatuon sa iyong mga layunin, at hindi madaling matinag ng mga hadlang sa buhay. Ang determinasyon at tiyaga mo ay kahanga-hanga,
at kadalasan, ikaw ang tipo ng taong hindi sumusuko kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Gayunpaman, ngayon ay isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsusumikap at tagumpay, ito rin ay tungkol sa balanse, pagpapahinga, at pagbibigay ng oras sa sarili upang magmuni-muni. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtuturo sa iyo na minsan, ang pinakamalaking hakbang patungo sa tagumpay ay ang pagtigil sandali upang bigyan ang iyong sarili ng oras upang huminga, magnilay, at kumonekta sa iyong tunay na damdamin. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang ikaw ay sumusuko, ito ay isang estratehiya upang mapanatili ang iyong lakas at matiyak na ikaw ay patuloy na makakagalaw sa tamang direksyon. Sa iyong kasipagan, minsan nakakalimutan mong bigyan ang iyong sarili ng sapat na pahinga, kaya ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo mas mapapangalagaan ang iyong kalusugan, parehong pisikal at emosyonal. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling kapakanan ay mahalaga, lalo na kung ikaw ay palaging inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa iyong sarili. Maraming beses na maaaring nararamdaman mong responsibilidad mong maging sandigan ng iba, ngunit tandaan na ang isang malakas na tao ay marunong ding magpahinga at alagaan ang sarili. Ngayong araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na magkaroon ng isang mental health break, isang sandali ng kapayapaan kung saan maaari mong iproseso ang iyong emosyon, linisin ang iyong isipan, at mahanap ang iyong sentro. Ang pagsasagawa ng mga simpleng gawain tulad ng paglalakad sa labas, pagsulat sa isang journal, o pakikinig sa iyong paboritong musika ay maaaring makatulong sa iyo na bumalik sa iyong sarili. Maaari mo ring subukan ang meditation o deep breathing exercises upang mabawasan ang anumang stress na maaaring iyong dinadala. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling damdamin at mas magiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin. Habang ang araw ay nagpapatuloy, mararamdaman mo ang matinding pagnanasa na maghanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliraning matagal mo nang pinakasan. Bilang isang Capricorn, ikaw ay may likas na kakayahang mag-analisa at bumuo ng mga konkretong plano upang maharap ang anumang pagsubok sa buhay. Hindi mo gusto ang kawalang katiyakan, kaya't mas nais mong magkaroon ng matibay na plano bago ka gumawa ng anumang hakbang. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng oportunidad na harapin ang mga problemang dati mong iniiwasan, gamit ang iyong matalas na pag-isip at hindi matitinag na determinasyon. Huwag matakot na umaksyon, kung may kailangang ayusin o tapusin, ngayon ang tamang panahon upang gawin ito. Magtiwala sa iyong kakayahan, ikaw ay likas na mahusay sa pagbuo ng matitibay na pundasyon para sa isang mas matatag na hinaharap. Maaari mong mapansin na ang iyong pagiging praktikal ay mas nangingibabaw ngayon, kaya ito ang perpektong pagkakataon upang lutasin ang anumang mga bagay na matagal mo nang nais tapusin o ayusin. Gayunpaman, sa kabila ng iyong pagiging praktikal at analytical, mahalaga rin na bigyan ng pansin ang emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Hindi sapat ang tagumpay kung wala kang matibay na emosyonal na pundasyon. Sa iyong pagsisikap na mapanatili ang iyong tagumpay, huwag mong kalimutan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang matatagpuan sa material na bagay o profesional na tagumpay, kundi pati na rin sa malalim na koneksyon sa iba. Makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay, pakinggan ang kanilang mga kwento, at ipahayag ang iyong damdamin. Ang pagbibigay ng oras sa mga relasyong ito ay magdadala sa iyo ng mas malaking kasiyahan at kasiguruhan sa iyong buhay. Subukan mong bigyan ng pansin ang mga ugnayang maaaring hindi mo masyadong nabibigyan ng oras nitong mga nakaraang araw. Ang isang simpleng pag-uusap o pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang mahal sa buhay ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong relasyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, kasariwaan, at bagong simula, habang ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan, seguridad, at koneksyon sa lupa.
Ang berde ay may dalang sariwang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap, habang ang kayumanggi ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Upang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukang magsuot ng mga damit na may ganitong kulay o gumamit ng mga bagay na may parehong tono sa iyong kapaligiran. Ang iyong maswerteng numero ay 22, 35 at 57. Ang 22 ay sumasalamin sa balanse at matibay na pundasyon. Ang 35 ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasipagan, habang ang 57 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at personal na paglago. Maaari mong subukang pagnilayan ang kahulugan ng mga numerong ito sa iyong buhay, dahil maaaring may dala itong mensahe na makakatulong sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na magpapalakas ng iyong emosyonal at mental na kalusugan. Maaari itong simpleng gawain tulad ng pagninilay, pagsusulat ng iyong mga iniisip at pangarap, o pakikisalamuha sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ano man ang piliin mong gawin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magdadala sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Ang bawat sandaling ginugugol mo sa pagpapalakas ng iyong sarili ay isang hakbang patungo sa mas matagumpay at makabuluhang buhay. Habang lumilipas ang araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng liwanag at inspirasyon? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapanatili ang positibong enerhiya na ito? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang pagandahin ang iyong buhay at palawakin ang iyong mga posibilidad. Dalhin mo ang kasanayang ito sa iyong puso, gamitin ito bilang inspirasyon, at huwag kalimutang pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay na iyong nakakamit. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Habang sumisikat ang buwan na iyong araw, inilalantad nito ang lalim ng iyong malikhaing diwa, minamahal na Aquarius. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na gamitin ang iyong likas na pagkamalikhain at tuklasin ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ang enerhiyang dala ng buwan ay tila isang mahiwagang puwersang humihila sa iyong puso, hinihimok kang lumalim pa sa iyong imahinasyon at galugarin ang mga ideya na dati ay maaaring hindi mo pa nasusuri. Sa sandaling ito, ang iyong kaisipan ay tila isang malawak na kalawakan ng posibilidad, punong-puno ng mga ideyang maaaring magbigay liwanag hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hayaan mong dumaloy ang iyong mga saloobin ng malaya, at huwag matakot na isulat o ipahayag ang iyong mga natutuklasan. Ang pagiging bukas sa iyong sariling pagkamalikhain, ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Habang dumadaloy ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang damdamin ng pagkontrol at direksyon na maaaring makaimpluwensya sa iyong mga iniisip at kilos. May mga pagkakataong mararamdaman mong ikaw ang nagmamanyobra ng bawat aspeto ng iyong buhay, parang isang tagapaglikha na may kakayahang ayusin ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng iyong pagpaplano at pagbuo ng landas, mahalagang pag-isipan kung paano mo magagamit ang lakas na ito sa isang mas positibong paraan. Ang kontrol ay hindi lamang tungkol sa paghawak sa lahat ng bagay, ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng tamang direksyon sa iyong buhay upang mas mapakinabangan mo ang iyong talento at potensyal. Ang kakayahan mong balansihin ang pagiging malaya at ang pagpaplano ng kinabukasan ay isang regalong maaari mong pagyamanin ngayon. Sa pagsisikap mong maunawaan kung paano mo gagamitin ang iyong enerhiya, isaalang-alang mo rin kung paano mo ito maibabahagi sa iba. Ang pagiging pinuno ng iyong sariling kapalaran ay nangangailangan ng responsibilidad,
at ang tunay na kontrol ay nagmumula sa kakayahang magtiwala sa iyong sarili, habang bukas ka rin sa mga pagbabagong maaaring dumating. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, may hatid na mensahe ang buwan na nagpapayo sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili at paghusayin ang iyong kakayahang magsuri sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa lahat ng desisyong iyong gagawin, hayaan mong maging gabay mo ang praktikalidad. May mga pagkakataon na ang pagiging malikhain ay tila lumulutang sa kawalan, ngunit sa pamamagitan ng tamang pagtuon at matalinong pagpapasya, maaari mong isabuhay ang iyong mga ideya sa isang konkreto at epektibong paraan. Kung ikaw ay mayroong mga proyekto o plano na nais mong isakatuparan, ngayon ang tamang panahon upang mas pag-aralan ito at gawing mas organisado at maayos ang bawat hakbang. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng alinlangan, sa halip, gamitin ang iyong analytical na pag-iisip upang lumikha ng matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Ang pagtutok sa mga detalye at pagsasaayos ng iyong mga ideya ay magbibigay daan sa mas matagumpay na resulta. Ngunit sa kabila ng iyong pagkamalikhain, huwag mong kalimutan na bigyan din ng oras ang iyong sarili upang maging grounded sa realidad. Minsan, ang sobrang paggalugad sa imahinasyon ay maaaring humantong sa pagkawala ng direksyon. Mahalaga na sa bawat ideya na dumadaloy sa iyong isipan, isaalang-alang mo rin kung paano ito maaaring maisakatuparan sa tunay na mundo. Hindi sapat na mangarap lamang, kinakailangan din ang pagsisikap at tamang diskarte upang maabot ang iyong mga layunin. Ang kakayahang pagsamahin ang inspirasyon at aksyon ay susi sa iyong tagumpay. Bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng iyong pang-araw-araw na gawain upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa isang mas magandang bukas. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo sa kalinawan ng isipan, kapayapaan, at komunikasyon, habang ang pilak ay naugnay sa intuwisyon, katalinuhan, at espiritual na paglago. Upang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukang gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay, tulad ng pagsusuot ng asul na damit o pagsasama ng pilak na aksesorya sa iyong pananamit. Maaari mo ring ipinta ang iyong workspace o gumamit ng asul at pilak sa iyong mga kagamitan upang hikayatin ang daloy ng enerhiya na makakatulong sa iyong produktibidad at emosyonal na balanse. Ang kulay ay may malakas na epekto sa ating kalooban, kaya't gamitin ito upang bigyang lakas ang iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 11, 32 at 47. Ang 11 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at inspirasyon. Ang 32 ay sumasagisag sa balance at harmonya, habang ang 47 ay kumakatawan sa katalinuhan at intuisyon. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga numerong ito ay makakatulong sa iyo upang mas mapanatag ang iyong loob sa mga desisyong iyong gagawin. Kung sakaling makakita ka ng isa sa mga numerong ito sa iyong araw, sa oras, sa mga plate number, o kahit sa mga dokumento, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng gabay at kumpirmasyon na ang iyong mga desisyon ay naayon sa mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasanay ng isang malikhaing aktibidad na magpapalakas sa iyong kakayahang magpahayag ng iyong sarili. Maaari itong pagsusulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng paglikha ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Ano man ang iyong piliin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magpapasigla sa iyong diwa at magbibigay ng inspirasyon sa iyong araw. Ang paggawa ng isang bagay mula sa iyong puso ay maaaring magdulot ng hindi lamang kasiyahan, kundi pati na rin ng malalim na pagpapahalaga sa iyong sariling kakayahan. Huwag matakot na subukan ang bago at yakapin ang di inaasahang mga posibilidad. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong tunay na sarili sa pinakamalikhain at pinakamalalim na paraan.
Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong pananaw na natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Tandaan na bawat araw ay isang bagong oportunidad upang lumago, matuto, at mas mapalapit sa iyong tunay na layunin sa buhay. Huwag matakot na sumubok ng bago, mag-explore ng mga hindi pa natutuklasang posibilidad, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ika-14 ng Marso, 2025. Habang pinapaligiran ng malapilak na liwanag ng buwan ang kalangitan ngayong araw, maaari mong maramdaman ang isang banayad, ngunit matinding hatak mula sa iyong kaloob-looban. Ang lalim ng iyong damdamin ay isang biyaya na may kakayahang magpagaling, at ngayong araw, hinihikayat kang yakapin ang makapangyarihang enerhiyang ito. Sa kabila ng paglitaw ng mga emosyon na maaaring tila mabigat o mahirap ipaliwanag, tandaan na ang bawat pakiramdam ay isang mensahe mula sa iyong puso. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan, kundi isang regalo na nagbibigay sa iyo ng kakayahang maunawaan ang mga hindi madaling makita ng iba. Ang iyong intuition ay mas matalas kaysa dati, kaya't pakinggan mo ito ng may bukas na puso. Marahil ay may mga sitwasyong naguguluhan ka, o hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit sa halip na labanan ito, subukan mong damhin at pag-aralan ang mga mensaheng pilit na ipinapahatid ng iyong puso. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring magkaroon ka ng sandali ng pag-aalinlangan o pag-isip tungkol sa mga bagay na hindi mo ganap na naintindihan. Maaaring tila na parang may bumabalot na anino sa iyong isipan, ngunit huwag itong katakutan. Ang anino ay bahagi rin ng liwanag, at ang iyong emosyon, gaano man kalalim o komplikado, ay maaaring magsilbing gabay sa iyo patungo sa isang mas maliwanag na landas. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na tuklasin ang iyong tunay na nararamdaman. Sa halip, gamitin ang araw na ito upang magnilay, upang alamin ang pinagmulan ng iyong mga emosyon, at upang bigyang halaga ang bawat damdamin na dumarating sa iyo. Maaaring makatulong ang pagsulat sa isang journal o tahimik na pagninilay upang maunawaan ang iyong saloobin. Sa paggawa nito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong ninanais at kung paano mo ito mararating. Ngayong araw, isang paanyaya ang bumukas para sa iyo upang hanapin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa mundo na puno ng ingay at mabilis na pagbabago, ang katahimikan ay isang bihirang biyaya, at ngayong araw, ito ang hinihikayat na yakapin mo. Maglaan ng sandali upang kumonekta sa iyong kapaligiran. Pakinggan ang mahinang bulong ng hangin, damhin ang init ng araw sa iyong balat, at hayaan ang mga tunog ng kalikasan na humaplos sa iyong diwa. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kalikasan, mas madali mong maririnig ang iyong sariling boses, ang boses na madalas natatabunan ng ingay ng mundo. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng galaw, ito ay isang pagkakataon upang makilala mo ang iyong sarili sa mas malalim na paraan. Sa gitna ng tahimik na pagninilay, maaaring lumitaw ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, maaari mong maramdaman ang isang matinding hangaring gawing mas maayos ang iyong buhay, pisikal man o emosyonal. Ang pagiging perpekto ay maaaring tila isang hindi matamo, ngunit kaakit-akit na mitiin. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na kagandahan ay madalas na matatagpuan sa hindi perpekto. Ang mga bitak sa isang piraso ng palayok ay nagdadala ng kasaysayan. Ang mga pagkakamali sa isang obra ay nagdaragdag ng karakter. Sa parehong paraan, ang iyong sariling mga di kasakdalan ay bahagi ng iyong kagandahan. Yakapin ang iyong mga kakulangan, dahil ang mga ito ay patunay na ikaw ay isang tunay at makapangyarihang nilalang.
Hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin o tanggapin, ang iyong pagiging totoo ay sapat na upang magdulot ng inspirasyon sa iba. Sa iyong pagsisikap na ayusin ang iyong paligid at pagnilayan ang iyong mga iniisip, huwag mong hayaang lumayo ka mula sa iba. Ang pagnanais na linisin ang iyong isipan ay isang mabuting hakbang, ngunit hindi nangangahulugan na kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng bagong pananaw na makapagpapagaan ng iyong puso. Ang koneksyon ay isang makapangyarihang lunas, at sa pamamagitan ng pakikinig at pakikisalamuha sa iba, maaari mong mapalitan ang anumang kadiliman ng liwanag. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na humingi ng suporta mula sa mga mahal mo sa buhay. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap ay sapat upang mapawi ang bigat ng iyong damdamin. Ngayong araw ay isang paanyaya upang kilalanin at pahalagahan ang iyong damdamin, maging ito man ay masaya, malungkot, o magulo. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa sa landas na ito. Ang pakikipagtulungan at pagbubukas ng iyong sarili sa iba ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kaalaman at mas malalim na pag-unawa. Huwag mong isipin na ang pagiging emosyonal ay isang hadlang, sa halip, ito ay isang tulay na nag-ugnay sa iyo sa iyong tunay na sarili. Yakapin mo ang iyong nararamdaman ng walang pangamba, sapagkat sa bawat damdaming pinapayagan mong dumaloy, may panibagong lakas na namumuo sa iyong kalooban. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay lila at turkesa. Ang lila ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa, habang ang turkesa ay nagpapalakas ng pagpapayapa ng isipan at emosyonal na balanse. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan mong gumamit ng damit o mga bagay na may ganitong kulay. Ang mga kulay na ito ay maaaring magbigay ng kalmadong pakiramdam at makatulong sa iyo upang manatiling konektado sa iyong panloob na kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 20 at 35. Ang 7 ay kumakatawan sa espiritual na kaalaman, ang 20 ay sumasagisag sa harmonya, at ang 35 ay nagpapahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, hayaang ang mga numerong ito ay magbigay ng inspirasyon at direksyon upang mas mapalapit ka sa iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong damdamin sa isang journal o liham. Ang pagsusulat ay maaaring makatulong sa iyo upang mailabas ang anumang bigat sa iyong kalooban at magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili. Maaari mo ring subukan ang meditation o deep breathing exercises upang mas mapanatag ang iyong isipan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalusugan, mas magiging handa ka sa anumang hamon na maaaring dumating sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, hayaang yakapin mo ang lahat ng iyong naramdaman at pagnilayan kung paano ka lumago mula sa mga ito. Ano man ang iyong pinagdaanan ngayong araw, mga pagsubok, pagkatuto, o simpleng sandali ng introspeksyon, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Tanggapin ang iyong sarili ng buo, sapagkat ikaw ay perpekto sa iyong pagiging hindi perpekto. Sa pagpasok ng bagong araw, baunin mo ang aral ng araw na ito, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, at ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagmamahal sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer,
kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.